Insurance ba ka mo? Huwag magpaloko. Tara, usap tayo. Magandang buhay po sa inyo lahat. Tara, samahan niyo po ako. I-review po natin ang product ng FWD. Yan ay ang Set for Tomorrow. Ano ang Set for Tomorrow? Ito ay isang term insurance na renewable every 5 or 10 years. Plain, simple at direct to the point na insurance program ng FWD. Wala po itong savings and investment features. So ito ay may tatlong variants. Yung short-term cover, income protector, at yung estate protector. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang variant na short-term cover. So ano yung mga benefits and coverage? Number 1 is the life insurance. Ang minimum coverage is 4 million para sa edad na 25 years old. Malaki yun, no? 4 million kaagad sa edad na 25. Number 2, terminal illness benefit. I-advance ang life insurance benefit pag na-diagnose ng terminal illness yung insured. Hindi na hihintayin na mamatay si insured. Ibibigay na kaagad ang proceeds sa kanya. Number 3, child protection. An additional 100% ng coverage ang ibibigay sa minor na beneficiary kapag namatay ang magulang niya o yung mag-asawa. Kahit isa lang sa kanila ang insured o yung kumuha ng ganitong program. Basta namatay sila sa parehas na aksidente. Whether nauna yung isa, nahuli yung isa, basta same yung cost ng death. An additional 100% ng coverage ang ibibigay sa minor na beneficiary, sa anak. Number 4, overseas benefit. Kung namatay si insured sa ibang bansa, whether siya ay OFW or tourist, an additional 20% or 500,000 pesos, whichever is lower, ang ibibigay na proceeds sa beneficiary. Unang ibibigay, life insurance coverage plus yung 20% or 500,000 anuman yung pinakamababa doon sa dalawa. Number 5, funeral assistance. I-advance ng FWD ang 10% ng iyong coverage, maximum of 100,000 para sa mga initial na gastusin ng pamilya within 48 hours. 2 araw habang hinihintay ang full proceeds. So mainam ito dahil alam naman natin na pag may death, ang kaakibat niyan ay mga gastusin. So may iwasan na natin humiram sa iba or magbenta or i-withdraw yung mga savings natin para sa mga initial na gastusin dahil within 48 hours may matatanggap na funeral assistance ang beneficiary. So ito ay i-advance. And then kapag kompleto na lahat ng requirements, yung remaining balance or proceeds saka pa lang ibibigay. So at least meron na tayong magagastos sa first days. Ilang taon ang pwedeng kumuha nito? Minimum age ay 25 to 55 years old. At renewable siya until age 75 kapag every 5 years yung kinuha mo. Kapag every 10 years naman ang coverage na kinuha mo, ay pwede mo siyang i-renew until age 70. Ano-ano yung mga requirements to apply? Of course, at least 25 years old to 55 years old. Dapat may available ka rin na valid ID. At of course, may pangbayad. Ito ba ay subject for incontestability provision? Yes. After 2 years. So within 2 years, ay pwedeng i-contest kapag may claims. No? Pwedeng i-contest ng insurance company yung ating claims. Pero kapag lumampas na ng 2 years, hindi na siya subject sa contestability provision. Effectivity. Once submitted at paid na yung ating application, maghintay lang tayo ng notification from FWD, then that's the time na masasabi na nating effective na yung ating insurance.
Magkano ang premium? It depends sa amount ng coverage. Pero ang minimum ay 12,000. So kung ang budget mo ay less than 12,000 a year, hindi mo ma-avail ito dahil ang minimum na premium niya ay 12,000 a year or 3,360 every 3 months or quarterly. So para kanino nga ba ang program na ito? Number 1, para sa mga breadwinners na kailangan ng at least 900,000 worth of life insurance coverage. Number 2, may enough na income para mabayaran ang minimum premium quarterly. Number 3, para sa mga gustong magdagdag ng kanilang life insurance coverage dahil lumaki na ang pangangailangan ng pamilya or baka may mortgage sila or may home loan, car loan, or anumang type ng loan. Number 4, para sa mga taong gusto ng plain, simple, and affordable yet high value na life insurance coverage. Number 5, para sa mga taong tinatrato ang insurance premiums nila as expense, hindi savings, hindi investment, dahil wala po itong living benefit. Pag nabayaran mo yung 5 years, 10 years, o natapos mo siya, wala kang marireceive na cash benefit. Ano ang disadvantage? Ang minimum na premium ay 12,000 annually or that's 3,360 pesos quarterly. Maybe sa iba ay maliit yan, pero majority ng mga Pinoy ay nasa minimum wage lang. That's around 344,000 o 344 pesos a day to 570 a day or 600 o yung iba 700 per day. That's around 8% to 13% ng ating annual income. So yung 12,000 per annum ay kakain ng 8 to 13% ng ating annual income. Medyo mataas siya compared dun sa ating recommended na at least 3 to 5% lang sana ng iyong annual income ang allocated sa iyong premium. Number 2, limited lang sa death benefit at terminal illness benefit. Walang ibang coverage like critical illness, hospital income benefit, ano pa bang iba? Accidental death benefit, ano pa ba? Marami. Iba pang types ng riders. So, wala siya kasi nga plain and simple lang siya. Number 3, hanggang maximum of 5 million lang ang coverage nito kung kukunin mo siya via online kasi pwede mo itong kunin via online. Number 4, ang premium ay tumataas every 5 or 10 years. Depende sa program na kinuha mo. So naman, ang advantages nito. Number 1, high coverage at low cost versus sa ibang program. So makukonsider ko siya personally na mura at mataas ang kanyang coverage. Number 2, for as low as 3,360 pesos per quarter, aabot ng 4 million ang life insurance coverage mo kung ikaw ay nag-enroll at age 25. Number 3, pwede mong i-avail via online. So therefore, hindi mo na kailangan dumaan sa isang insurance agent. Lalo kung ayaw na ayaw mong pinapakialaman ka sa mga decisions mo when it comes to insurance planning. May i-recommend ko ba siya? Of course, yes. Pero may mga bagay na kailangan tayong i-consider. So number 1, kailangan mo nga ba talaga ng insurance? Sagot. Number 2, anong type ng insurance coverage ang kailangan mo kung talagang kailangan mo nga ba ito? Number 3, magkano nga ba talaga ang coverage na kailangan mo? Number 4, hanggang kailan mo talaga ito kailangan? Number 5, kaya ba talaga ng budget mo ang future premiums? Number 6, ano ang guiding principles na meron ka sa pagkuha ng life insurance? So advice natin, still, it is best na kumausap ng isang professional insurance advisor kung may plano tayong kumuha ng life insurance natin. Naniniwala ako na ang isang professional na insurance advisor ay may kakayahan na ibigay sa atin ang tamang insurance program based sa kailangan natin and more importantly, ay kayang-kaya ng budget natin. Yung hindi tayo may stress sa future premiums natin. Kung sa tingin mo ay handa ka ng kumuha ng Set for Tomorrow ni FWD,
i-avail mo na ang program na ito via this link. Or mag-message po kayo sa amin para sa inyong insurance planning. Magandang buhay po at sana po nakatulong po sa inyo ang video na ito. If you want more content like this, follow iPro Cooperative.